The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Good morning, Jeff. Magandang umaga sa iyo. Malamig na umaga dito sa Tagaytay. Yan. Good morning. Oo, akala ko nasa Kabanatuan ka na, Pastor. Sa 29 pa tayo sa Kabanatuan. Medyo may trabaho pa tayo rito hanggang bukas. So sabi mo nga, malamig ang weather dyan sa Tagaytay. Yes, foggy, malamig. So may drizzle pa sa gabi. Yeah, Yun kompleto. naman. Sarap naman yan, no? Para sa mga gustong maka-experience ng malamig na weather. Pero ito, ano po bang magandang balita natin ngayon? Kanina pa inaabangan yan ng mga senior at super seniors natin, Pastor. Well, talking about inaabangan, si Tatay Romin Liban. Yan. Biyanan niya ni Darius Tenerife at tatay ni Kang. Okay, thank you so much for listening. Kanina yung dalawang in charge dito sa Airbnb, Ate Maribel Cornejo ng Mindoro at Ate Lilibet. Thank you so much for serving us. Ang ganda ng message ka ni Nanay Jo kanina, no? About the power of praying. Sabi niya, hindi siya talaga bumitaw sa pagdarasal. And ngayon po, excited na tayo papasok ng taon. Hindi tayo pwedeng pumetics lang basta-basta kasi talaga may opposing force na nagnanais din na hindi natin masimulan na maayos yung taon. Gagawin niya lahat, the enemy, sabi, di ba? He wants to kill, steal, and destroy. So, ang trabaho niya talaga, sirain lang talaga buhay natin, yung plano ni Lord sa atin, ma-disqualify tayo sa race na to. Kaya we need to develop spiritual habit. Ito nga pong prayer na sinabi ni Nanay Jo kanina. Ang prayer po ay napakalaga kasi for any relationship para lumago, kailangan mo ng two-way communication. Tama po ba? Si God po nangungusap sa atin through the Word, yung Bible. Itong araw-araw na daily Brad natin na segment, ito po, nangungusap si Lord because the Word of God ang ginagamit natin. At tayo po, nangungusap sa Kanya through prayer naman. Doon natin basta sa Tagalog, inaano natin, sinasabi yung ating gusto sabihin. So the better the communication, the better the relationship. Even po si Jesus, hindi niya sinisimula ng araw niya, basta-basta nagdadasal po siya sa tahimik na lugar. Eh kung siya po, kailangan magdasal, tayo pa kaya. Sabi sa mga Hebreo 4:16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala natutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sino po sa inyo may pangailangan? I'm sure lahat tayo. Huwag daw po tayo mag-atubili. Huwag kang mahiya, huwag kang mangimi na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. Una, dahil nasa trono siya. He is King, He is in control. Pangalawa, gracious siya and merciful. Mahabagin daw po siya. Okay, nakikita niya intensyon ng puso. And lastly, before I pray, sabi niya, igagawad daw po niya ang habag at blessing sa kailangan natin upang mapagtagumpayan itong hamon ng buhay. Kaya po kung kayo po ay feeling nyo, ay, hindi ko kailangan magdasal, kaya ko na to. O iba naman sa inyo, ayoko magdasal kasi makasalanan ako. Hindi po, mali ang ating pananaw. Ang Diyos po, regardless of our status, just come to Him, come as you are, and then the grace of God will be upon us. Ulitin ko, mga Hebreo 4:16, huwag tayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating mga pangailangan. Panginoon, maraming salamat dahil sa simpleng pangako mo, kami ay na-assure na Ikaw ay Diyos na mahabagin at Ikaw ang nasa trono. Ibig sabihin, Lord, Ikaw ang in control ng lahat. So maaaring sa aming pananaw, parang hindi mo kaya yung problema ng nanay ko may cancer, yung tatay kong hiwalay sa asawa, yung anak kong nag-addict. Lord, marami kaming tingin namin imposible, pero Lord, You are sovereign, You are in control. Salamat sa iyong habag na sa mga nagdadasal, ibinibigay mo. Salamat, Lord, sa mga patuloy na kumakapit sa iyo ngayon, sa mga nasa ospital, na nangailangan ng kagalingan, sa mga nangailangan, Lord, ng financial na support, relational, Lord God, na unity sa pamilya. Ikaw po'y mahabag sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Panginoon, muli po salamat sa biyaya po ng araw na ito. Sa magandang balitang hatid muli ng The Daily Brad, we pray, Lord, na inyo pong gabayan si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon. At salamat muli, Panginoon, sa mga ina na tulad po ni Nanay Jo at lahat ng mga ina na ngayon po nakikinig sa aming programa. Magpalaan niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray.
Amen. 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 Alright, Brad, meron bang dyan, mag-iisang dibdib sa Tagaytay? Kaya ka nandyan? Wala naman, Brad. Mhm. Yan. Wala naman, Brad. Meron lang tayong trabaho dito. Meron tayong team building some sort of type na kasamahan namin sa Rebuild City Church. Ang buong staff po ay nagsama-sama ngayon para sa planning for next year, of course. Saka sa mga papagawa ni Lord na misyon sa atin, Brad. Kailangan naman ng magandang tanawin. Yan. Sige. Saan sa Tagaytay yan? Yung iyong lokasyon Ito ngayon? ay malapit lang sa Rotonda. Medyo malapit lang siya. Oo. O, yan ba ay, Garden Olive. yan ay lakeside o mountainside? Mountainside tayo, Brad. Ayan, okay. O sige, so Brad, habang kayo ay naandyan, nagtatampisaw sa batis ng swimming pool, Oo. alalahanin mo kami na nandito lang kami. Oo. Of course, lagi kitang naalala, lalo na sa mga panahong ganito. Ang ganda ng lugar na iyan, Brad Jeff. Yan ay kailangan. paupahan ba yan? Yung lugar na yan? Airbnb, oo. Yes, Ano Brad, ba ang yes. ibig sabihin ng Airbnb? It's an app, baby. Yung Airbnb na yan. Ano ibig sabihin ng BNB? Oo nga, no. Ano ibig sabihin ng BNB sa Airbnb? Breakfast and bed. Ayun, breakfast and bed. Bed and breakfast. Bed and breakfast. Oh, so parang ang eksena niyan, yung mga bahay na gusto iparenta, hindi lang dito sa Pilipinas ha. This is Ano all yung over. air? Ano yung air? Ang ibig sabihin ng air? Hangin. Tinagalog ko na. Oo. So, kunwari, merong mga bahay na gusto nyo iparenta, pwede nyo ipasok sa Airbnb. May porsyento sila nakukuha galing dun sa may-ari ng bahay. And this is not just in the Philippines. This is all around the world. Oh, mas mura kasi dyan, baby, kaysa may mag-hotel. So, yung iba, Airbnb ang hinahanap. Okay. So, Yes. Thank you. Oh, now I know. Now you know? Okay, very good. Very good student. Sige. Okay, so Brad Jeff, salamat na marami and keep us posted. We'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po ang inyong Daily Brad. Nagre-report mula rito sa Tagaytay Airbnb ng Garden Olive. Mabuhay po kayo. God bless. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides on Wednesday morning. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.